kasaysayan ng mundo, naitala na sa mga aklat ng paggawa ang tagumpay ng mga nagkakaisang hanay ng mga manggagawa. Waring mga bungkos na hindi agad-agad na naitutumba ng anumang lakas ng unos. Sa Pilipinas, unang naiguhit sa kasaysayan ng paggawa ang kilusan ng mga manggagawa tulad ng Union Obrero Demokratiko sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. At hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagtatatag ng mga unyon upang itaguyod ang karapatan ng mga manggagawa. Sa Batas ng Paggawa ng Estado o Labor Code, kinikilala ang karapatan ng pagtatatag ng mga unyon kasama na ang pagwewelga. Subalit, sa loob ng mga pabrika at export processing zones, may sariling mga batas patakaran ang mga kapitalista, nakayukod at parang tuta kung sumunod ang gobyerno sa mga patakarang ito. Sa gitna ng mahigpit na pagbabawal, maraming manggagawa ng CEPZ ang hindi pinanghinaan ng loob sa pagtataguyod ng kanilang karapatan at kapakanan. Sila ang mga manggagawang namulat sa kahalagahan ng patuloy na pag-aaral ng kanilang kalagayan, sa loob man ng pabrika at sa lipunan sa kabuuan. Sila ang patuloy na nakikiisa at lumalahok upang maipaglaban ang karapatan ng kapwa manggagawa, maging sanhiman ito ng kanilang pagkatanggal sa trabaho. Ganito ang naging karanasan ni Bok at Marlene, dating manggagawa ng CEPZ at ngayon ay mga lider organisador. Tala na kay Bok ang pagiging masayahin at kwela kung kausapin. Nagtrabaho si Bok sa Kalayaan Arts and Craft Incorporated, isang pagawaan na umuukit ng mga relihiyosong imahe. At dito na rin siya namulat sa kahalagahan ng pag-oorganisa sa mga manggagawa. Tumayo ako bilang kalihim ng aming union, so ako po yung bilang naging pinaka-overall officer nga ng lahat ng namin, ng buong union namin. Nung nakita ko na mas maraming manggagawa ang nangangailangan sa akin bilang leader, so nag-decide na po ako na pumunta rito bumaloob sa SCW bilang organizer nga po. Hindi gaanong nalalayo ang pagkamulat na nangyari kay Bok sa pagkamulat ni Marlene. Hindi ito naging mahirap para kay Marlene. Dama niya ang pagsasamantala sa mga manggagawa sa CEPZ. Sa halip, ang pang-araw-araw niyang kinakaharap na hamon ay ang mamulat, maorganisa at mapakilos ang iba pang kapwa manggagawa upang ipaglaban ang kanilang mga batayang karapatan. Tatay. Ano, kumusta na? Dati po ako manggagawa ng Chongwon Fashion na nasa loob ng EPSA, Export Processing Zone. Pag-aari siya ng Koreano. Nag full time ako dito sa SCW nitong 2003 lang po, at sa pagtatayo ng union noong 1999 ay mahigpit na ang laban namin. Namulat ako para sa karapatan ng manggagawa nung nagtayo kami ng union noong 1999 dahil sa hindi makataong kondisyon ng aming paggawaan. Si Marlene ang kasalukuyang tagapangulo ng Solidarity of Cavite Workers o SCW, isang alyansa ng mga manggagawa sa Cavite. Ang SCW ay isa siyang alyansa dito sa lalawigan ng Cavite. Ito ay yung produkto ng Workers Assistance Center na ang pangunahing programa ng WAC ay organizing. Ito yung nagluwal ng makapagbuo ng mga union, tapos ito yung tumatahi ng lahat ng pabrika para maorganisa. Individual man ito o nasa isang organisasyon, wala kaming pinipili, basta handa lumaban ang manggagawa. Mula sa pagtatayo ng unyon, pagbuo ng kubol kapag may piket, at hanggang sa pagbuwag ng piket ng mga may-ari ng pabrika. Sa lahat ng ito, na para bang walang katapusang pakikipaglaban, bakit patuloy pa rin sina Bok at Marlene sa pag-oorganisa? Sa ating kalagayan, wala po tayong magiging kinabukasan bilang manggagawa. Dapat ipakita natin na tayo manggagawa
tayo ang gumagawa ng yaman ng ating bansa, dapat tayo ay disente yung ating pamumuhay, hindi po yung tayo inaapi. Kaya po dapat matuto tayong ipaglaban ang ating karapatan para po maging disente naman yung ating buhay. Paano? Alam ko naman. Diba? Ha? Lahat na kami. Ingat. Mahigit 70% ng mga manggagawa sa CEPZ ay kababaihan. Paano binabalanse ng isang babae at ina ang gawain sa pabrika at ang walang humpay na pakikibaka? Bilang organizer na babae, mahirap kung sa mahirap. Kaya lang, ang paninindigan ko ay organizer ako at minumulat ko ang mga manggagawa. Bakit hindi ko kakayanin sa aking pamilya? Meron mga pagkakataon na talagang pinupus ako ng aking kapatid, ng aking nanay na mag-apply ka na lang. Sabi ko, may kakayanan pa ako mag-apply. Kaya lang, kung hindi ako kikilos, paano yung susunod na henerasyon? Sa mga bata, wala namang akong problema. Importante, yung gusto lang ng mga bata, di makauwi ako yung paggabi. Kahit hating gabi na, at least paggising nila, nandun ako. Kaya may time din ako na hindi na nagpupunta sa community para matulog dahil may mga estudyante nga. Kailangan ko nga lang, maagang gumising. Halimbawa, may habulin akong workers dahil ang pasok ng workers, 7 o kaya 6, maaga. Kailangan i-adjust ko yung oras, pag-aasikaso sa bata, papasok, tapos hahabulin ko yung manggagawa na papasok din ng alas 6. Bukod sa pangkaraniwan ng suliranin sa kontraktualisasyon, tanggalan, mababang sahod, nakamamatay na quota at overtime, ipinapatupad sa CEPZ ang patakarang no union, no strike. Ibig sabihin, ipinagbabawal sa mga manggagawa ang mga karapatang mag-unyon at maglunsad ng anumang aksyong protesta, lalo't higit ang welga. Dahas ang sinagot ng mga kapitalista at ng gobyerno, kasabwat ang lokal na gobyerno sa pangunguna ni Governor Maliksi sa mga manggagawang nagigiit ng kanilang mga batayang karapatan. Ginising ako ng kapatid ko at may naghahanap nga daw sa akin, 4 na mga OPG. Ayun yung mga official provincial group ng Gobernador Maliksi. Yun yung mga tauhan niya, parang paninindak lang ganon. Pinausap nila ako hanggang sa yung talagang pinakapakay ay yung pauurungin nila ako sa union. Nagdaos kami noon na certification election na sa loob ng pabrika mismo. Ito'y basbas ng OPG na magbuo sila ng isang union sa loob ng aming pagawaan. Sila yung mismong humahawak rito at sila yung nag-seminar sa mga kasama rin naming manggagawa na ginagamit nilang panggulo sa aming mga tunay na nag-union. Yung daw pangalan ko, iba-black list sa buong Cavite. Kaya ang sagot ko, hindi naman po ako kriminal para i-blacklist, diba? At saka hindi naman po illegal ang pagbubuo ng union. Kaya may karapatan kaming isulong namin yon. Meron pa silang kasamang mga yung tinatawag na SIPAG, Cavite Industrial Peace Advisory Group. Ito daw yung mga nagpapanatili ng katahimikan sa zone. Pero sa kadalasan, sa totoong buhay, ay sila yung naghahatid ng kaguluhan. Sapagkat kung hindi nila kaya supilin yung mga manggagawa, sila na mismo yung gumagawa ng hakbang na magkaroon ng karahasan. Dahil sa pagtatanggol at pagtataguyod ng karapatan at kagalingan ng mga manggagawa, pangunahing target ngayon ang manggagawa, leader organisador, ang Solidarity of Cavite Workers at Workers Assistance Center ng malawakang taktikang saywar at terror ng Administrasyong Maliksi. Yung no union no strike po kasi isang polisiya na hindi naman tahasang inaamin ng gobernador na kanilang pinapatupad. Pero ramdam na ramdam namin yon sa pamamagitan ng
kanilang mga ginagawa. Katulad po nung pagbababa nila sa mga barangay level tungkol dun sa pagpapatiwalag ng mga unionista sa kanilang mga union na kinasasaniban. Mayroon pong sabuatang nagaganap sa pagitan ng Department of Labor and Employment, ng kapitalista at ng Office of the Provincial Governor sa pagpapatupad ng No Union, No Strike policy. Kasi nga, gaya nung isang ebidensya na nakuha namin, may sulat si Governor Maliksi na sa isang pabrika ho ng electronics dyan sa EPSA, nung bago po mag-eleksyon na industrial peace na sinasabi niya. Yun naman pong DOLE ang siyang nagde-deploy ng mga PESA police at saka mga PESA guards para po sa pagbubuwag ng aming union. Ngunit gayunpaman, patuloy ang pag-oorganisa, pagmumulat, at pagpapakilos sa mga manggagawa ng Cavite. Tunay at militanteng unionismo, ito ang tinataguyod ng Solidarity of Cavite Workers at ng Workers Assistance Center. Kasabwat rin ng Administrasyong Maliksi, bigo ang mga dilawang unyon, partikular ang TUCP o Trade Union Congress of the Philippines, sa makatangka nitong hamigin ang mga manggagawa sa mga pangako nito. Bagkus, patuloy na nalalantad ang katangian ng mga dilawang unyon nito na kontra manggagawa at pabor sa kapitalista. Ang dilawang unyon ay wala siyang pag-aaral. Hindi katulad sa amin dito sa SCW na militante siya, pinapag-aral namin. Dahil para mamulat doon sa kanyang karapatan bilang manggagawa. Ang isa pa doon sumama sa mga pagkilos dahil bahagi din siya ng edukasyon. Dahil tunay na karanasan ito Ilan ang karanasan dito ng mga manggagawa na hawak ng mga dilawang unyon ng TUCP na lagi silang tinatakasan. Tapos yung mga dating dilawan na unyon na wala nang mga pangulo pero nag-ooperate pa rin siya, nag-walk-in dito sa SCW dahil ang katangian niya ng pinapabayaan sila pagka oras ng labanan. Hindi katulad dito sa SCW na kahit isa ang matira o dalawa man yan, hanggat lumalaban ang manggagawa ay ilalaban natin. Sama-samang tulungan at sama-samang tanggulan, basta ang manggagawa ay lumalaban.